Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved repair dito mga kabay. Ang model nito mga kabay, DW566. Bali old model po ito. Ito po yung rotary hammer nung araw. 3 mode po ito mga kabay. Meron siyang drill, may hammer, tsaka chipping. Ayan. So ang papalitan natin dito mga kabay ay bearing 607. Ayan po. Tapos o-ring, cord protector, tsaka kanyang carbon brush. Ito mga kabay, hindi to carbon para dito, pang grinder to na DW810. So pares lang naman sila ng carbon, magkaiba lang sila sa wire. Ayan. Pares lang sila ng carbon dito lang sila magkaiba. Ito maiksi. So ang gagawin ko niyan mga kabay, pwedeng dugtungan or ganito na lang, tas iikot na lang natin para gagana siya mga kabay. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo ako, kakabit natin dito. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So tatanggalin na po natin. Yan. At dahil ang sira lang naman dito ay ang papalitan o-ring, hindi na po natin baklasin mga kabay. Ito lang hugutin natin. Yan. Ito lang po kasi yung papalitan natin yung o-ring na to. Yan. Papalit natin yung bago. Yan. At syempre, lalagyan natin ng yung spring mga kabay, lilipat natin. At baka hindi papasok. Dalawa po yung spring yan mga kabay. Ano ba yun? Nandito na. Ayan, nakakabit. Wala. Isa lang pala. So, ayan mga kabay, tapos na. So, babalik na lang natin yan. Tapos, ikakabit natin yung kanyang carbon brush tsaka bearing. So, ayan mga kabay. Nalagyan ko na ng grasa. So, ibabalik na natin to. Yan. Tapos syempre babalik natin yung kanyang selector. Yan. So ikutin lang natin mga kabay. Dahil tabingi po. So yan mga kabay, pasok na po siya. So lalagay na natin yung screw. Yan. Tapos yung takip niya. Yan. At syempre ang sunod natin ay yung kanyang bearing. Kanyang bearing tsaka yung cord protector. Yan. So ito mga kabay, nakarekta na pala to. Ayan. Hindi na siya dinaan dito. So ilalagay muna natin yung kanyang carbon brush mga kabay. Ayan. So ito yung carbon brush na original mga kabay. Ayan. Mapapansin nyo, mas mahaba po yung kanyang wire. Ayan. Ayan po. So sana aabot to mga kabay. Titingnan natin. Ay, hindi muna pala. Bearing pala muna mga kabay. Mamaya na yung carbon mga kabay dahil gagalaw din yun kapag hindi natin naikabit tong kanyang bearing na bago.
So yan mga kabay, kinakailangan ko palang talasin dahil hindi po natin matanggal yung screw na nakakabit sa armature kung hindi mo tatanggalin yung kanyang gear case or front housing. Ayan, front housing. So yan, nakalas na natin mga kabay. So pwede natin hugutin yung armature. Ayan, para mapalitan yung kanyang bearing. Ayan. So yan na mga kabay, papalitan na po natin yung bearing nya. So ayan, naikabit na po natin ang bearing. Ayan. So ibabalik na po natin mga kabay. Babalik natin yung armature. So tingnan muna natin, baka alog yung housing or field coil. So okay siya mga kabay, wala siyang alog. Ayan, balik natin yung armature. At syempre lalagay natin tong bearing. So ayan, tapos balik natin yung screw. Ayan, ito yung pinakalock niya mga kabay, para hindi po aatras yung bearing. Ayan, tapos may isa pa siyang lock. Ayan, para yung sleeve hindi lalabas. Siguraduhin nyo lang na yan tutunog. Ibig sabihin pag lumagitik ay pasok na po yung lock nyo. Yung kabila lang ang hindi pa. Yun. So pantay na siya mga kabay. So pwede na natin ilagay yung carbon na replacement. Ayan, titingnan natin kung aabot siya. Ayan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So ayan mga kabay, dahil maiksi po yung wire nya, pagpalitin lang po natin yung wire sa papunta sa reverse, ililipat natin doon sa ilalim. Ayan po, hirap makita. Ayan, dahil dito ito pong carbon, wire ng carbon maiksi, so tatanggalin mo tong isa. Yan, ililipat mo siya doon sa kabila. Ayan, parehas lang naman yan mga kabay. Yan, para po mailagay natin tong terminal ng carbon na maiksi. Yan, tapos tutupin nyo yung terminal para maluwag lang po yung wire ng carbon. Yan. Sa kabila, ganun din mga kabay. Ayan, ililipat nyo po itong wiring papunta sa brass holder. Lipat mo lang sa ilalim. Ayan. Okay. Para mailagay natin yung terminal ng carbon. Yan. Dahil maiksi po kasi yung wire niya. Yan. Tapos pag nakabit nyo na yung terminal mga kabay, tutupiin nyo lang para merong allowance yung wire. Ayan mga kabay. Para may allowance po yung may wire. Gagalaw-galaw lang yung carbon. So okay na siya mga kabay. So ang susunod nating kabit yung kanyang cord protector. Yan. Ito po yung cord protector niya mga kabay. Yan. So kakalasin lang po natin yung wiring. So yan mga kabay, nakalas natin yung wiring. So i-adjust natin yung pinaka cord clamp niya para mahugot natin yung lumang cord protector. Titingnan natin kung papasok tong cord protector ng drill na 1/2. Ayan, mukhang hindi.
dahil maliit. So babalik natin mga kabay. So yan mga kabay, nailagay ko na po yung cord protector. Ayan, bali pinilit ko na lang mga kabay dahil hindi sila magkaparehas ng butas. So hindi ko na pinakita dahil ginawan ko lang ng paraan, dahil wala na po tayong mahanap ng cord protector para dito sa modelo na to. So ito mga kabay, ginawa lang natin ng paraan. Ayan o, bumubuka nga siya mga kabay. So kailangan pa natin ipitin ulit yung pinakalock niya mga kabay. Yan. Yun, pasok na mga kabay. Tapos syempre ay ayos lang natin yung wiring mga kabay. Yan. Para hindi po siya sagabal. Yan. So yan mga kabay, lalagay lang natin yung takip para hindi na po siya makalas. Ngunit siguraduhin nyo na walang wire na maipit mga kabay. Yan mga kabay, ayos lang natin yung kanyang, yun wala. So diretso. Yan. So okay na mga kabay, balik na natin yung front housing nya. Ayan, kailangan ko lang tanggalin kanina dahil hindi po papasok. Hindi papasok yung ano kapag hindi siya tanggalin. Yun. So okay na mga kabay. Higpitan lang natin ng manual dahil mahina na po yung battery ng cordless ko. Kailangan ng i-charge. Yun. So okay na mga kabay, titesting na lang natin kung gumagana ba. Maluwag yung saksakan. Maluwag. Yan. So yan, nakadrill yan mga kabay. Lagay natin sa hammer. So syempre, titesting natin ngayon kung may hammer nga ba. So malakas pa mga kabay, lagay natin sa chipping. So okay din siya sa chipping mga kabay, hammer, drill. Reverse, forward. So okay na mga kabay, pinalitan lang po natin ay carbon brass, bearing, tsaka yung o-ring at syempre yung kanyang cord protector. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. Sa mga gustong magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwedeng subscribe nyo po ito aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat ulit mga kabay. Bye bye.